Sa isang tahimik na bahay sa bayan, naninirahan sina Dennis at ang kanyang asawang si Nancy. 4 na taon na silang kasal. Dahil wala pa silang sariling tahanan, sila ay nakikitira sa bahay ng ina ni Dennis, si Aling Perla. Inakala ni Nancy na magiging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit nagmistulang pader ang pagitan nila ni Aling Perla. Ang biyenan na may matigas na puso ay walang humpay sa panunukso at pang-aapi kay Nancy. Walang silbi. Hindi kita gusto para sa anak ko. Madalas na maririnig na sigaw ni Aling Perla. Bawat galaw ni Nancy ay mali sa paningin ng matanda. Para siyang isang kasambahay na hindi nire-respeto. Ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni Dennis. Walang nagtatanggol kay Nancy. Sa loob ng bahay na iyon, tanging ang tahimik na pagtitiis at pagluha ang naging sandigan ni Nancy. Ang masalimuot na buhay magkasama ay biglang sinubok ng magkasakit ng matindi si Aling Perla. Inirekomenda ng doktor ang masinsinan at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Nancy na lumisan at makahanap ng kalayaan mula sa mga taon ng pagpapahirap. Ngunit nang makita niya ang kanyang biyenan na nakaratay, mahina at halos hindi makakilos, umiral ang pambihirang lakas ng loob at malasakit ni Nancy. Sa gitna ng galit at sakit na matagal niyang kinimkim, naunawaan niya na kailangan niyang umaksyon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal sa pamilya at sa sarili niyang prinsipyo. Si Nancy ang nagbantay araw at gabi. Siya ang nagsusubo ng pagkain at nagpapainom ng gamot. Hindi siya naghintay ng salamat o pasensya na. Ang tanging nagpatuloy sa kanya ay ang pagganap sa tama. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-aalaga, habang inaayos ni Nancy ang kumot ni Aling Perla, humawak ang matanda sa kanyang kamay. Ang boses nito ay mahina ngunit may bigat ng pagsisisi. Nancy, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Tinugon ito ni Nancy ng isang ngiti at simpleng sagot. Wala po yun, Nay. Magpagaling po kayo. Sa sandaling iyon, ang luha na umagos kay Nancy ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paghilom at kapayapaan. Nagawa niyang patawarin at bitawan ang galit na matagal nang nagpabigat sa kanyang puso. Unti-unting gumaling si Aling Perla. Ang pagbabagong loob niya ay naging kasing bilis ng kanyang paggaling. Hindi na siya naging kritiko, kundi naging katuwang. Minsan, sa isang simpleng almusal, sinabi niya kay Nancy, "Salamat, Nancy. Kahit pinakitaan kita ng di maganda, naging mabuti ka pa rin sa akin." Ang mga taon ng pagtitiis at pag-aalaga ni Nancy ay nagbunga ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. Ang pagiging mabuti niya ay hindi nasayang. Ito ay naging daan upang mabasag ang pader ng galit at magbigay daan sa pagbuo ng isang tunay na pamilya. Mensahe ng kwento. Ang kwento ni Nancy ay nagpapakita na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa paghihiganti kundi sa kakayahang magpakita ng kabutihan at pagmamahal kahit pa sa taong nang-api sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi lang nagpapalaya sa taong nagkasala, kundi nagdudulot ng kapayapaan sa puso ng nagpatawad. Ang pag-ibig, sa huli, ang pinakamakapangyarihang gamot at pinakamabisang sandata.